Usapin po natin si Mayor John Ray Tiangco ng Navotas City. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning po, Ma'am Doris, Sir Robert. Yes, good morning po. Kumusta naman po nung over the weekend, di ba? Tayo ay nakaranas ng hindi masyado maganda at very unhealthy ang kategory ng ating Air quality. yun, air quality. Sa ngayon, ganyan pa rin po ba o nagkaroon na ng kaunting tawag doon, lunas man lang na matatawag? Opo, actually very complex po itong problema po natin dun sa landfill kasi hindi ito yung simpleng sunog lang, no? Opo. At isolated po kasi ito, nasa para siyang isla. Nandun yan sa dulo ng mga palaisdaan ng Navotas. At pagkatapos yan, may tubig, tapos Bulacan na po. So, at dahil malawak po yung area po niya, halos 40, more or less 40 plus hectares po siya. So medyo talagang hirap po tayo. Kailangan dalhin pa yung mga gamit po doon para masuppress nga po to. At yun nga, dahil makapal po yan, no? Gusto lang natin banggitin po dito, sarado na po yung landfill po na yan. Hindi na po nag-ooperate po yan since August 28 po, last year lang yung kanilang prangkisa. So baling nangyari po dito, 2 years before matapos yung kanilang prangkisa, inimbasuhan po natin yung private company nung nagmamanage po niyan na hindi na natin i-renew hanggang August 28 na lang sila, 2025. Kaya dapat pagplanuhan na nila kung ano yung mga next steps. So nung natapos po yan, September 1, nagpatawag po tayo ng meeting kasi hindi pa nga napapasa yung closure plan. Okay? At ito ang tuloy-tuloy po yan. Nagpa-follow up po tayo na nagkasama yung DNR. Pinatawag rin po sila. Hanggang itong February, biglang na may nabalita kami. Biglang umalis na lang po sila o inabandon yung area. Kaya nagpatawag kami ng emergency meeting kasama yung DNR ulit para malaman nga yung totoo. Pero eventually, yun nga, umalis po sila doon. Kaya hindi rin natapos yung closure plan. Kaya ganun pa man, dahil may problema po dyan, meron tayong interagency na tumutulong po dyan. Siyempre, ang BFP, kasama yung ibang mga BFP po ng ibang lungsod, ay tumutulong sa atin. Yung Air Force po, nagpalipad rin po ilang araw na ng chopper para maglaglag ng tubig. At dinadala natin yung equipment para talagang ma-contain natin yung sunog. Kaya lang kung minsan nawawala po yung apoy, gaya kahapon, nung hapon, nawala na po yung apoy, puro usok na lang, kino-contain po natin. Pero 5 p.m., meron na naman pong umapoy, tapos wala na naman po. Kaya pabago-bago yung air quality index po. So, kahapon, okay na po yung quality air index dito sa ating lugar. Normal na siya, pero ngayong umaga, medyo tumaas po ulit. So, sensitive po yan dun sa mga may sakit. At dun may, lalo-lalo na dun sa mga may respiratory na mga problema. Correct. So, yun po kasi yung challenges na hinaharap po natin doon. Opo, yung mga bata rin po, di ba? So, ang abiso po ng LGU, ano po, para dito sa mga madaling makapitan ng sakit, lalo nga po yung may mga respiratory illnesses, opo. Opo. So, yun po yung update. Pero hindi po tayo hindi hihinto po, Mayor. hanggang totally matapos po yan. At ang gagawin po kasi natin ngayon ay magdadala po tayo ng mga filling materials po doon, mga buhangin para patungan po yung basura para ma-contain yung di pumasok yung oxygen para hindi kumalat po yung sunog. Yung sunog kasi kuminsan nasa ilalim yan eh. Opo. Mayor, pero na-identify na ba ninyo yung specific na dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog dyan? Eh kung noon pa pala wala na dapat, hindi na ginagamit yan, sarado na dapat yan. Abandonado na eh. Opo, kasi alam niyo naman, sobrang init ng panahon ngayon, may plastic,
rubbish fire po siya eh. So, yun nga. Pero kung kailangan nating kailangan tingnan ng DNR kung ano yung mga ginawa ng operator po dyan, kung sinunod, kasi dapat pagtapon ng basura, merong buhangin sa ibabaw nun. Layered po dapat yan eh, para naiwasan yung mga ganyan. So after... Pero moving forward, kailangan syempre makontain na natin at mahinto yan. Opo. So after Mayor na sumiklab itong sunog na to, tinry ba ng LGU na hanapin ulit yung nag-manage dyan para papanagutin dahil sa panganib na ginawa nila sa kalusugan ng marami taga Metro Manila? Sa ngayon, tumulong man lang. Ayun nga, kaya ang ginawa po namin, nung nalaman po namin yon ay nai-report namin at nagkaroon ng meeting. Inamin naman nila na talagang umalis sila dyan dahil may court case po dyan. May naglalaban po sila ng isang private company. Pero yun, syempre, yung concern po natin yung safety ng lugar. So, alam ko, ang sinagot ng DNR dyan, hindi nila pinapayagan na basta na lang i-abandon. Kailangan tapusin talaga yung closure plan. Opo. Dahil So, meron namang... itong Thursday po na to, nagpatawag ulit yung DNR ng technical meeting at yun, malalaman po natin. pero meron naman po talagang alternatibo na landfill. Di po ba, Mayor? Ngayon, nagka-problema po, kaya lahat po ay nagdadala sa Rizal po. Pero sarado na po yan. Okay. Tinatanong ko kanina, Mayor, ano ang advice niyo po sa mga nasasakupan ninyo? At hanggang ngayon, sabi niyo nga, ay lalo pang tumindi yung air index dyan. Pabago-bago po siya. So, meron po tayong mga sensors po dito. So, ang ginagawa po natin, ina-update po natin regularly kung ano na po yung air quality index po dito. Yung mga kababayan po natin, kagaya kanina sa flag racing, nag-abiso rin po tayo. Pero syempre, dahil hindi pa tapos yan, mas maganda, doon tayo sa safer side po. So kung hindi naman kailangan, lalo na yung mga may sakit, matatanda, hindi mo kailangan lumabas, doon muna sila sa loob. Or kung lalabas man, kahit ang report namin ay maganda yung air quality index, wala namang mawawala kung mag-mask po tayo, di ba? Pero yung pasok naman po sa opisina at kung meron man dyan na may pasok pa sa mga estudyante naman, hindi naman po kanselado, Mayor, because of this? Hindi naman po. Wala naman po kasing bakasyon naman po ngayon. Pero yun sa mga tanggapan ng gobyerno ay tuloy pa rin naman ang serbisyo. Opo. So, doon lang naman siya sa mga sensitibong mga tao po. So, yun. Okay. Sige. Paano yung mga meron bang insidente, Mayor, na may syempre yung mga nagtatrabaho, gusto nilang bumalik or anong tawag mo diyan pagka nagtatrabaho doon sa landfill na teka muna pupunta kami diyan. Wala na po nagtatrabaho doon, bantayan na lang po kasi nga sarado na po yun, wala na pong prangkisa po yun. Okay. At bawal din naman talagang pumunta diyan, Mayor. At saka mahirap naman pumunta po doon dahil kailangan mo magbangka o barko kasi para po siyang isla nga po. Kaya nga, delikado rin 'di ba? Kung bigla na lang nagkakaroon ulit, sumisiklab ulit, kamo nga kahapon ay okay na. Ngayon, tapos sumiklab na naman. Ay nako. Sige po, Mayor, babantayan po natin ito at hihingi po kami sa inyo ng update from time to time para po may guidance din sa ating po mga residente dyan sa Navotas City. For the meantime, Mayor, maraming salamat po. Thank you, Mayor. Okay, salamat po. Maraming salamat, Mayor John Ray Tiangco ng Navotas City. O para sa